Biniyak nga pala natin ng makina ni Tropa dahil counter shop niya ay may tama na. Wineldingan na lang daw ng unang mekaniko para lang makarating siya dito. Ito nga pala ang itsura ng counter shop niya bago natin siya biyakin. Sa ganitong klase at ganitong sitwasyon ay kailangan muna itong grinderin upang matanggal ito dahil hindi natin mabibiyak ang makina kung ang kanyang engine sprocket ay nandyan pa. Alright. Ito nga pala ang tinatawag na counter shop at dito rin nakakabit ang ating engine sprocket. Una kong tinanggal ay ang kanyang kickshot. Transmission fork shaft naman ang sinunod ko. Next naman is yung kanyang gearbox o transmission gear. Ito nga pala ang bagong ikakabit natin na counter shop. Papalit tayo nito kasi yung spline ng kanya sira na. Ito yung kanya. Na-transfer na lang natin yung gear dito. Kapag kailangan nyo mga idol, marami tayo nito. Counter shop tawag dyan. XRM125FI saka RS125FI. Para sa mga baguhan at hindi pa sanay sa galawan, palaging tandaan kung ano ang una mong kinala sa pag-disassemble. Ayun naman ang pinakahuli mong ikakabit kapag nagre-reassemble. At kung mapapansin po ninyo, isa-isa kong kinakalas ang mga transmission gear. Kailangan kalasin ang circlip na ito. At dito nga pinasugatan pa ako. Talagang ganyan kasama yan sa trabaho. Aray ko. Hindi pa gumaganin siya, malalim tong isa oh. Ano na naman. Gusto ko nang manood na lang ako. Tamad na maggawa. Ako kaya mag-video. Yun. Ina. Sakit. Dalawa ata. Pagkatapos nating masugatan, abay success naman. Minsan talaga sa mga videos ko ay may sablay din. O mga idol, huwag kayong magkunwari, ganyan din kayo. Dahil minsan sa aking katangahan ay kinakat ko na lang. Anak ka ng po! At dito nga po natanggal ko na lahat ang mga gearings niya. Step by step ang pagkakabit dito. Una nating ikabit ay ang circlip na ito. At ang sunod naman ay panoorin nyo na lang kung ano ang mga susunod na ikakabit ko. Ang thrust washer na ito huwag nyong kakalimutan. At nakikita nyo malaking gear na ito naman ang susunod ko. Make sure na yung needle bearing ay hindi nyo rin dapat kakalimutan. Dito yan nakalagay. At dito nga inilagay ko na ang needle bearing na sinasabi ko. Thrust washer na ito huwag din kalilimutan ilagay. Ito ang nakalagay sa pinakadulo. At dahil sa kanya nasugatan ako. Nagawa na natin ang kabilang side. I-check mabuti at tignan dahil baka may nakalimutan. Thrust washer naman ang susunod nating ilalagay. Sunod ay ang gear na ito. Dapat ganito ang pwesto nito. Sunod ay ang thrust washer uli. At sa ibabaw nito ay ang circlip. Make sure na nakapasok ito sa kanal at kapag ito'y kumalas, abay problema yan kaibigan. Kasunod nito ay ang thrust washer uli na malaki. Kasunod naman yan ay yung maliit na spacer. At ang pinakahuli ay itong pinakamalaking gear. At na-transfer na nga natin ang kanyang mga transmission gear. So yun, papaano mga idol, hanggang dito na lang. At kung umabot ka sa punto ng bidyong ito, at kung natuwa at kung may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Big shout out nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood. Hanggang sa muli, bye-bye!